Ano yung sinasabi ni ano? Ito naman yung mga dilawan. Yung mga dilawan, ayaw daw nilang ginagamit ni ano, ayaw daw nilang ginagamit yung laban, yung gano'n, yung laban. Ginamit kasi ni Cayetano, si Cayetano lakas kasi mang-asar eh. Pinapaalala lang kasi ni Cayetano na kaya nyo ginawa ito, kayong mga dilawan kaya nyo ginawa ito kasi lumaban kayo para sa mga Marcos. Kalaban, yung hindi lang sa pamilya ng Marcos lumaban kayo para sa bayang Pilipinas, mapatalsik itong mga Marcos na ito. Dahil magnanakaw sila, dahil mga human rights violators sila, dahil hindi sila karapat-dapat sa Pilipinas. So, ginawa nyo ito. At sino ang nagbuwis ng buhay para sa ganito? Sino? Si Pinoy. Si Pinoy, hindi. Si Ninoy Aquino, nagbuwis ng kanyang buhay. Sinabihan siya, huwag kang uuwi ng Pilipinas kasi may mangyayari sa iyong masama. Anong sabi niya? Uuwi ako ng Pilipinas kahit may mangyari sa aking masama. Huwag kayong mag-alala. May bulletproof ako. Sinabi niya may bulletproof siya. O saan siya binaril? Sa ulo. May bulletproof vest daw siya. Sinabi niya pa. O kasi nga, willing si Noy Ninoy na magsakripisyo, lumaban para sa bayang Pilipinas for the greater good. Mapatalsik yung demonyo sa bayang Pilipinas. Oo, demonyo man lang din sila, mga Aquino, pero lesser evil sila compared dito sa mga Marcos na to. Consistent tong mga Marcos na to. Kasi yung mga Aquino, consistent sila na mga matapobre, oligarko sila. Itong mga Marcos, consistent na mga magnanakaw ito. Oo, hindi lang first generation pati second generation. Si Sandro, di ba? Second generation na yan eh. First generation, third generation na nga yan. First generation, si Marcos Sr., second generation yun, anak, si Bongbong, third generation, hanggang third generation, isipin mo, may kaso merong pinaghihinalaan ng pandarambong. So lumaban si Ninoy, and for the longest time, galit na galit ang mga dilawan at liberal sa mga Marcos. Tapos ngayon, ano na ngayon ang nito? Ginamit ngayon ito ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, gagamitin ko ito kasi hindi naman ibig sabihin ito liberal eh. Ginamit ito nung panahon nila Ninoy kasi ang tawag dito, laban. Hindi man kayo may-ari niyan. Ang ina ninyo, kung kayo may-ari nito, hindi paputol na namin lahat ng mga daliri namin para ganyan na lang yan, God first na lahat. Wala nang ganun. Tangina ninyo, hindi kayo may-ari niya. Kaya kong gawin, dalawa pa nga Tapos nagagalit yung mga dilawan kay Cayetano kasi bakit daw niya ginagamit yung gano'n. Tangina ninyo, hindi kayo may-ari niyan. Lahat kayang gumanyan. Oo, kahit yung mga putol ang daliri, basta buo yung dalawang yan, kaya nilang gawin yan. Mga tarantado pala kayo eh. So yun yung pinapaalala lang sa inyo ni Cayetano na kaya yan, hindi yan liberal. Kaya yung ganyan kasi laban sa katiwalian, laban sa mga magnanakaw na mga mapang-abuso sa bayang Pilipinas. Bakit ngayon hindi nyo na nilalabanan? Kakampi nyo na, yun ang abuso sa bayang Pilipinas. Wala na yung mga kaso nila sa Sandigang Bayan, dismiss na lahat. Yung pera na hinahabol natin sa mga magnanakaw na pamilya na yan, wala na tayong hahabulin kahit isang kusing. Ang masaklap nito, yung mga ginto ng Pilipinas pinagbibenta ng administrasyon na to. Ano pang aasahan ng bayan natin? So nasa na ngayon yung inyong pinaglalaban? Pakinggan natin masasabi dito ni Cayetano. Inilang tulad ni Senator Alan Peter Cayetano kasalukuyang sitwasyon ng Senado sa pakikibaka noon ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa administrasyong... Alinaw Inaling tulad ni Cayetano yung laban ni Ninoy Aquino. Hindi niya sinasabing siya si Ninoy Aquino. Hindi niya sinasabing gano'n. Pero nahahambing yung laban ng Senado ngayon versus Malacanang. Kasi kung hindi nyo na matandaan yung history ninyo, ipinasara ni Marcos Sr. ang Senado noong panahon niya. Pinadlock din niya. Ganun na ganun din nangyari noong nakaraan, pinadlock. Tapos ibinalik niya ulit, tinanggal niya ang Congress, pinadlock niya ang Congress at ang Senado. So ibinalik niya ulit, binalik niya yung Congress pero yung Senado hindi. Bakit? Kasi nga, numero uno, nakalaban niya, na bumabati ko sa kanya, si Ninoy. At si Ninoy, tatalunin na siya bilang presidente. Kaya ngayon, pinanatili niyang nakapadlock yung Senado para si Ninoy hindi magkaroon ng oportunidad para alam mo yun, makalaban pa siya. Inaalin tulad ni Cayetano ngayon, yung nangyayari sa Senado dahil nga yung presidente natin, alam naman niya na may basbas ng presidente natin yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas, ipinakandado.
yung Senado. Marcos Sr. sa Facebook Live kahapon sinabi po ni Cayetano na gaya ni Aquino, ipinaglalaban din ng Cayetano Block na lumabas ang katotohanan. Mapatungkol man aniya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa flood control scandal at liderato sa Senado. Ginamit din ni Cayetano ang L sign o laban. Isa pong iconic na simbolo na ginamit noon laban sa rehimeng Marcos Sr. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Huwag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. Mariin naman niyang kinundena ng grupong August 21 Movement o ATOM. August 21 movement. Ano naman yan? Remind him that first, Ninoy fought against fascism, corruption, and the lack of accountability. Ano ang ginagawa ngayon ni Cayetano? Di ba? Ano ba nilalabanan ni Cayetano ngayon? O so sino na nagsabi na si Ninoy daw, ang nilabanan niya, fascismo. Corruption na ginagawa ni Bongbong ngayon. At ng mga kasamahan niya. Buti nga nun, ang nagnakaw si Marcos Sr. lang tsaka yung asawa niya. Ngayon, hindi lang si Bongbong mag-isa. Ang daming nababahagi na ng ano. Doon na ako naniniwala, mas matalino si Bongbong kaysa kay Marcos Sr. Bakit? Kasi kung totoong nagnanakaw si Bongbong, binahagian niya yung media, police, sundalo, mga congressman. Binahagi niya yung loot. 'Di ba? Looting 'yan eh. Grand looting 'yan sa ating buwis. Shinare niya. Itong mag-asawa, si Marcos at si Imelda, hindi nila shinare. Binili ng mga sapatos. Kaya nadali sila. Kaya ngayon, eto si Bongbong, hindi magkaroon ng, hindi matanggal-tanggal, hindi mapalit-palitan. Alam mo kung bakit? Dinamay niya lahat. Binusog niya lahat from top to bottom. Ngayon, tumatayo yung Senado, yung sila Cayetano at yung mga kasamahan niya against corruption, lack of accountability. Kasi bakit? Nag-hearing ng Blue Ribbon. Nilabas doon kung sino yung mga kawatan. Nung nakaraan, nag-hearing si Erwin Tulfo. Anong lumabas doon? Lumabas ba doon kung sino yung kawatan? Hindi. Lumabas lang doon na sinisiraan yung mga militar, mga ex-military, ex-marines. Bakit? Sila ba nagnakaw sa bayang Pilipinas? Hindi ba sila nagnakaw sa bayang Pilipinas? Bakit mo sila tinatapik? Hindi natin itapik yung mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ngayon, nagkaroon ng hearing si Marcoleta, lumabas yung mga pangalan. Kahit sino, nandiyan si Loren, nandiyan si Mark Villar. Pero pinigilan ba ng Senate leader ng grupo ni Cayetano? Hindi. Bahala na sila ipagtanggol yung sarili nila. Basta lumabas yung mga pangalan nila dito. Anong ibig sabihin nun? Nilalabanan nila yung corruption. Kasi nga, nag-hearing sila sa Blue Ribbon. So, nilalabanan nila yung corruption, pinananagot nila yung mga dapat managot. So, accountability nandoon din. Yung impeachment ni Inday Sara, ready naman na. Anong problema nitong August 21 movement na to? Tanginan to, mga abnormal yata ito eh. Nakakatawa at nakakainsulto umano ang naturang paghahambing. Alam mo, ang nakakatawa at nakakainsulto, Atom, pangalan pa lang, pangtanga na. Ang totoong nakakatawa at nakakainsulto, yung ginawa ninyo, na dati ganun kayo, ngayon ganito na kayo. Ganyan na kayo, tatlo na, liberal na mga loyalista. Ganyan na pala kayo, hindi na kayo liberal, loyalista na kayo. Loyalista na kayo, hindi na kayo liberal. Kaya ginamit na ni Cayetano yun, kasi hindi na kayo liberal, kundi loyalista. Hindi na kayo lumalaban, kundi lumalaban na kayo para sa mga loyalista. Ganun. Para sa, hindi na kayo against sa. So yun ang pinaka nakakatawa, na dati gigil na gigil kayo, tapos nawala na yung mga kaso ng mga Marcos sa Sandigan Bayan, hindi kayo ngayon nagsasalita. Nasaan na yung accountability doon at paglaban ninyo ng corruption? So yun ang nakakatawa. Nagalit kayo kay Cayetano na ginamit niya ito. Hindi kayo nagagalit sa mga sarili ninyo na dati ganun kayo, ngayon ganito na kayo. Mga hipokrito talaga mga dilawan, kaya dapat wala nang dilawan talagang manalo. Bukod sa mga salot yang mga yan, mga tanga yan. Git nila, si Aquino ay lumaban laban sa diktadura, korupsyon at kawalan ng Diktadura, di ba? Parang diktador na din naman ngayon. Hindi nyo napapansin, parang martial law na
hindi nagdeklara ng martial law. That is because shinare nga niya yung loot niya sa mga kasamahan niya. Lahat sila busog. Kaya wala nagrereklamo. O ang nagrereklamo yung gutom. Sino ba yung gutom? Taong bayan. So yung taong bayan nagrereklamo. Yung ibang mga nasa gobyerno, congressman, senador, mga sekretary, mga pulis, sundalo, na mga nabayaran kung meron man, nagrereklamo sila, hindi. Kasi busog sila. Yun ang kagandahan kay Bongbong. Binusog niya yung mga kasamahan niya bukod sa mga tao na dapat pagsisilbihan niya. Imbis na sanang binusog niya yung taong bayan para hindi tumalikod sa kanya, pinabayaan niya yung taong bayan. Binusog niya mga sekretary, mga undersecretary, mainstream media, vlogger, yan, binusog niya. Pananagutan sa pamahalaan, mga bagay na anilay kabaliktakan na ipinapakita ng kampo ni Cayetano. Sa huli, ang L-sign na bagay raw kay Cayetano ay lapastangan at hindi laban. Mga kapatid, O, diba? Lapastangan daw yan. Tanga kayo ng lapastangan ng ganyan nyo eh. Kayo ang sumira sa ganyan ninyo eh. Dati yan, laban. Ngayon, hindi na eh. Hindi na laban yung ganyan ninyo. Ganun na eh. Loyal na loyal. Mga loyal. Mahiya kayo kay Ninoy. Tangina, sabi siguro ni Ninoy sa impyerno. Ang ina to mga to. Nalaglag pa ako sa hagdan dahil sa mga hayop na ito. Nalaglag pa ako sa hagdan, taas-taas yung hagdan, nabaril na ako, nabagok pa ako. Ay na ninyo, hindi nyo nga ako binihisan, hindi nyo man lang ako nilagyan ng magandang damit. Doon sa burol ko, ginamit nyo pa yung bangkay ko. Ang dumi-dumi ng bangkay ko, puro dugo. Yun yung ipinarada nyo sa maraming tao, tapos uulitin nyo lang pala yung mga katarantaduhan nyo. Kayong dating sigaw ng sigaw at tuwan-tuwa sa pagsasakripisyo ko, putang ina nyo, yung pumatay sa akin, yung pamilya ng pumatay sa akin, yun ang pinagtatanggol nyo ngayong mga tarantado kayo. Hindi naman ako pinatay ng mga Duterte. Hindi naman ako binalangya ng mga Duterte. Pero bakit yung mga Duterte galit na galit kayo doon sa mga pumatay sa akin, doon sa mga nagnakaw sa atin, ba't doon kayo ngayon natutuwa? Mga buwisit kayo. At ka na. Tapusin na natin to. Kung nagustuhan mo to, i-like at i-share mo. Importante i-like at i-share nyo ito. Kasi kung hindi nyo i-like at i-share to, nako po. Ang mapupuno yung social media natin ng napakaraming mga katarantaduhan. Di bali since fake news din may pinapakalat ng mainstream media, di bali yung fake news ko na lang yung kumalat. At least masaya pa kayo, hindi ba? Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at